Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kanina ay ginulat ng Portland Trailblazers ang madami nang bigla silang gumawa ng galaw at nakipag-trade sa Memphis Grizzlies upang makuha ang multi-time All-Star Ja Morant kapalit lamang si Jeremy Grant at Kris Murray. Isang napakatipid na trade para sa Blazers dahil isang All-Star level talent nga kay Ja Morant ang nakuha nila nang wala silang binibitawan na major asset at mga draft picks. Ganun ba man ay nagulat nga madami dito dahil may Damian Lillard na nga ang Blazers, may Drew Holiday at may Scoot Henderson pa. At ang kanilang franchise player ay si Deni Avdija, isang player na nag-average pa lamang last season ng 24 points, 7 rebounds and 7 assists per game. Isang player na mas epektibo tuwing hawak niya nga ang bola. Pwede nating masabi na mas mahusay ito tuwing nagiging ball dominant siya. Subalit ngayon with 4 point guards sa kanilang team ay medyo lumalabo nga ang takbo ng opensa ng Blazers. On paper ay naging mas talented sila. Ganun pa man ay hindi nga natin maiiwasan ang katotohanan na iisa lamang ang bola at expected na mag-aagawan dito ang 4 na point guard at si Deni Avdija. Kaya naman sa ngayon ay inaasahan na hindi pa tapos na gumawa ng galaw ang Portland Trailblazers at ang pag-trade para kay Ja Morant ay umpisa pa lamang para sa kanila. Ayon kay Shams ng ESPN ay hindi aktibong gumagawa ng galaw kay Jaylen Brown ng Portland Trailblazers at andun din ang posibilidad na mag-settle sila sa backcourt ni Damian Lillard, Ja Morant at ilagay nila sa wing position si Deni Avdija. Isang galaw nila na very interesting considering na sobrang umangat na nga ang stats si Avdija bilang isang ball dominant star. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magiging epektibo ang quadruple point guard ng Blazers o dapat pa silang gumawa ng trade? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Duren. Noong regular season ay considered siya ng madami bilang ang next great American center matapos sa mag-average ng 19.5 points and 10.5 rebounds per game on 65% shooting sa field. At may edad pa lamang itong 22 years old ba kaibigan. Ganun pa man pagdating nga ng playoffs ay bumagsak ito ng husto at hirap nga siyang umabot sa 10 points and 8 rebounds. Nagmistulang role player nga ito mga kaibigan kaya naman ang max contract offer na inaabangan niya ngayong off-season ay naging 30 million per year lamang. Kaya naman hindi siya natuwa sa offer ng Detroit Pistons sa kanya. At ngayon ay binalita ni Chris B. Haynes na si Jalen Duren ay gusto nang umalis sa Detroit Pistons at sumailalim sa isang sign and trade deal patungo sa Sacramento Kings, kung saan posibleng niyang maging kapalit ang multi-time All-Star big man Domantas Sabonis. Habang si Sam Amick naman ng The Athletic ay binalita na ang Los Angeles Lakers ay may nakaschedule ng tawag kay Jalen Duren kapag nag-umbisa na ang free agency bukas. Sa ngayon nga ay Sacramento Kings ang preferred destination ni Duren. Ganun pa man kung sign and trade deal nga mangyayari ay Detroit Pistons pa din naman ang masusunod dito. Habang Lakers naman ay umaasa lang nga na makukumbinsi nila na imbes na sa Kings ay Lakers ang kanyang piliin upang mapunuan nila ang request ni Luka Doncic para sa isang pick and roll love partner at isang mahusay na center. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?